50 sentimos na bawas pasahe sa jeep at bus. Epektibo sa Disyembre 15, 10 pisong compulsory tip sa taxi. Tatanggalin na rin. Exclusive sa Laguna. Bus na nag-overtake daw. Sumalpok sa bahay. 15 sugatan. Isa pang exclusive. Taxi na ipit sa gitna ng 2 bus sa EDSA. Mga prutas na inihahanda sa Pasko. Nagsitaasa na ang presyo. Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya, di nga ba nagpansinan ng magkasabay sa workout sa Las Vegas? Mga may kapansanan, ibinidang iba't iba nilang talento sa paggunita ng International Day of Persons with Disabilities. Unggoy at tupa sa isang animal park sa Albay. Nag-ala Santa Claus. Nanay Zita na Survivor Philippines, nawala na raw ng tiwala sa mga kasamahan sa isla. At mga programa ng GMA Network at Q Channel 11, ginawaran ng anak TV Seal. 24 oras, kabilang sa most well-liked programs. Mga haligi ng GMA News and Public Affairs, pasok sa pinakapaboritong TV personalities. Mula sa GMA Network Center, si Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, simula sa ika-15 ng Disyembre, bababa na ang pasahe sa jeep at ordinaryong bus. Tatanggalin na rin ang 10 pisong obligado o tinatawag ng compulsory tip sa mga taxi. Nakatutok si Alex Tinsay. Mula sa Disyembre 15, ang pamasahe sa jeep balik na sa 750. Sa ordinary bus naman, 9 pesos na mula sa dating 950. At ang dagdag na 10 piso sa taxi, wala na. Ito ang napagkasunduan ng LTFRB sa pagdinig kanina kasama mga transport group at mga oil company. Matagal nang dinidinig sa LTFRB ang rollback petition mula nang magsimulang bumaba ang presyong produktong petrolyo. Ang mga jeepney driver at operator pumayag na rin. Gayon din ang mga taxi operator. Para for this hearing, ang napagdesisyon namin sa Piston, mag-open kami sa panibagong 50 centavos na rollback sa minimum fare. Okay na, may consensus na kami with the LTFRB. Mararamdaman naman. Ngayon naman bumababa. Kami naman lagi namin sinasabi, willing kami pagbigyan yung mga kahilingan ng pasahero. Pero paglilinaw ng LTFRB, provisional o pansamantala lamang ito. Paglipas ng 3 buwan o sa Pebrero ng susunod na taon, muling pag-aaralan ng tamang singil sa pamasahe. We shall continue our efforts here so that we could still further give respite to the spikes of spiraling fuel prices. If the downtrend continues, then we'll make our adjustments. Ayon kay Lancion, pinagbasihan din ng rollback ang sulat ni Consumer and Oil Price Watch Chairman Raul Concepcion sa LTFRB kung saan sinasabing dapat magkaroon pa ng 6 na pisong rollback sa presyo ng langis. Sa kwenta raw ni Concepcion, 3 piso pa raw ang dapat ibaba sa December 5 at 3 piso pa ulit sa December 12. Tuwang-tuwa naman si Attorney Vicente Millora ng National Council for Consumer Protection na siyang nagsampa ng petisyon para ibaba ang pamasahe. Nagpapasalamat tayo dahil kasi itong mga bus operators naman, mga jeepney operators, ay commuters din sila eh. Pero higit sa iba pa, ang mga pasahero ang higit na natuwa sa magandang balitang ito. Mas mahiram sana, mas bumaba pa katulad nung dati, nagbalik sa dati. Siyempre, malaking bagay sa mga mahihirap yun. Everyday jeepneys, bus, tricycle also. It's a good thing. Bagamat nasa average lamang na 50 sentimos ang ibinaba sa singil ng pasahe, malaking bagay na raw ito at mahagang aginaldo, lalo na ngayong mahirap ang buhay. Alex Tinsay, nakatutok 24 oras. Isa na naman pong bus ang nasangkot sa aksidente kaninang madaling araw. Sumalpok ang umano'y humaharurot na bus sa isang bahay sa Los Baños, Laguna. Nawalan daw ng kontrol ang driver. 15 ang sugatan kabilang ang isang buntis. Nakatutok si John Consulta, eksklusibo. Nagkadurog-durog ang bahay na ito sa barangay Bambang, Los Baños, Laguna. Matapos araruhin ng isang bus ng Laguna Traveler Shuttle Service, pasado alas 4 ng madaling araw.
Sa sobrang lakas ng pagkakasalpok, nawasak ang unang bahagi ng bus at nagkabasag-basag ang mga salamin nito. Batay sa inisyal na investigasyon ng Los Baños PNP, mabilis ang takbo ng bus nang mag-overtake daw ito sa isang sasakyan sa kahabaan ng National Highway ng Los Baños, Laguna. Pagsapit sa kurbada ng kalsada, bigla itong kumabig sa kanan nang makitang may paparating na sasakyan. Dahil sa basa ang kalsada, di na nakontrol ng driver ang kanyang sasakyan at sumalpok sa bahay. Umuulan kasi kanina, mga 3 in the morning, umuulan na dito. So madulas yung kalsada. Accident-prone area ito. Bago dumating itong kurbadang ito, may mga signs na dapat nag-slow down. Sa 58 sakayan ng nadisgrasyang bus na ito, 15 sa kanila ang nasugatan. Ang isa sa kanila, nagdadalang tao pa. Agad namang isinugod sa Los Baños Doctors Hospital at St. Jude Family Hospital ang mga sugatan. Karamihan nagtamo ng sugat sa mukha, binti at paa, at pasa matapos madagalan ng mga gamit at kapwa pasahero. Yung baby ko talaga, ang aking iningatan lang na maapakan o matamaan. Kumapit lang ako doon sa may unahan ng upuan doon sa unahan ko para hindi ako tumaob. Nadaganan po ako ng 2 lalaki. Tapos kasi pag ganyan na po nandun kami sa may tabi ng bintana. With the injury sa ulo, we had a skull x-ray done and then shoulder x-ray pending results from official radiologist. Na-discharge na ang ilan sa mga biktima habang sumasa ilalim sa x-ray ang ibang mga nagtamo ng mas malubhang pinsala. Pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad ang driver ng bus na si Edgardo Pareja na agad tumakas matapos ang insidente. Sasampahan ng reckless imprudence resulting in multiple injuries and damage to property si Pareja. Mula sa Los Baños, Laguna, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 3 linggo pa bago magpasko pero tumaas na po ang presyo ng ilang prutas. Nakatutok si June Veneracion. Sa Divisoria, titiisin mo lang ang traffic at masikip na kalsada. Marami kang mabibiling mura. Pero ngayong papalapit na ang Pasko, nagtataasan na rin ang presyo, lalo na ang mga prutas. Ang isang balot ng kiat-kiat, 50 pesos na ngayon, 40 pesos lang kahapon. Ang mansanas, 50 pesos ngayon ng 3, kahapon ay 4. Pero ang mas malaking itinaas ay seedless na ubas. 120 pesos ngayon kada kilo. Kahapon, 100 pesos lang ito. Basta gabi-gabi tumataas ang seedless ang presyo nila Bawat gabi magkano tinataas sa seedless? 20 pesos. 20? So bukas ito 140 na to? Oo, bukas 140 na yan. Hanggang sa Pasko na, magiging 200 na yan. Pero sa may mga pwestong tindahan, matagal ng 200 pesos ang presyo ng seedless grapes. Sa kalagitnaan pa raw ng Disyembre nila inaasahang tataas ang presyo nito. Kasama na ang iba pang bilog na prutas na may dala raw swerte kapag hinahanda sa magsalubong sa bagong taon. Pero ano ba talaga yung all-time favorite ng mga mamimili? Yan, orange, apple, grapes. Yan, yun yung palagi. Yan din yung mas madalas tumataas. Oo, grapes, lalo na yung grapes. Lalo na yung grapes. Yan dito, sa inyo, bago magpasko, itong 200 per kilo yan, magkano yan? 250. Peak season ng mga prutas ang panahon ng Pasko at bagong taon. Makikita ito sa mga numero ng importasyon ng prutas at gulay kapag papalapit na ang Disyembre. Nung nakarang taon, naglalaro lang sa $15 hanggang $16 million ang inangkat na prutas at gulay noong Oktubre at Nobyembre. Pero pagpasok ng Disyembre, sumipa ang importasyon sa mahigit $29 million. Kapag mag-New Year, ito yung nakikita natin na talagang nagkakaroon ng demand for the fruits because of the traditional 12 pieces ba yun of different kinds, di ba? Kaya sabi ng Department of Trade and Industry, masyado pang maaga para magtaas ang presyo ng panindang prutas. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinapayuhan po ng Department of Trade and Industry ang mga mamimili. Maging mapanuri daw kayo sa mga binibili nyong produkto. At kung nakabili kayo ng peke o yung may mga mesira o diferensya, may karapatang kayong na isole o papalitan yan basta't may resibo. Nakatutok si Julio Segovia. Dagsa ang tawag na natatanggap ng call center ng DTI ngayong papalapit na ang Pasko. Marami raw consumers ang nagrereklamo dahil sira, depektibo o di kay peke ang nabili nilang produkto. Karaniwan sa mga produktong idinudulog sa kanila yung mga damit, sapatos at electronic equipment. Para iwas abala, payo ng DTI, suriing mabuti ang produkto. Kung damit o sapatos ang bibilhin, mainam daw na isukat para malaman kung sakto sa magsusuot. If you buy, you exercise your judgment well, and then you demand kung anong right mo, which is the official receipt. Kung bibili naman ng electronic equipment o anumang appliance, itest muna kung gumagana bago bilhin.
Meron po tayong karapatan na mag-exercise ng ating warranty, yung pong karapatan na palitan ng produkto o replace. Sa pamimili, lagi raw hingi ng resibo para madaling mapalitan ng produkto sakali raw may depekto. Bagamat naniniwala ang Philippine Association of Supermarkets Incorporated o PASI sa katagang consumer is always right, may mga pagkakataon daw na di nila napagbibigyan ng mga mamimili. Dapat may resibo, tapos hindi pa nila ginagamit. Dahil kung ginamit nila tapos nasira, saka susuli, siyempre tinitingnan din namin yan. Ang department store na ito sa Makati City, may consumer welfare desk na tumutulong sa mga mamimili. Hanggat maaari, di na raw nila ipinapaabot pa sa DTI ang reklamo. Kailangan medyo yung cool yung boses mo para mawala yung galit niya. Ang mga mamimili naman, kanya-kanyang diskarte sa pagsa-shopping. Maganda na yung bibili ka ng sulit talaga. Yung gumagana talaga. Isukat mo yung damit para kung bagay sa'yo. Bukas ang DTI hotline 751-3330 buong linggo, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sabi ng DTI, wala raw masama sa pagiging mapanuring mamimili. Ang mahalaga alamin ang mga karapatan ng isang consumer para hindi maloko o masamantala ni inuman. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang taxi ang nasandwich o naipit ng dalawang bus sa banggaan sa EDSA Kamuning kaninang umaga. Si Marvin Tumandao, Naka-Alerto 24, eksklusibo. Alas 6 pa lang na umaga pero buhol-buhol na daloy na ng trapiko ang eksena sa northbound lanes ng Kamuning Flyover. Ang bumper-to-bumper ng mga sasakyan, dulot ng banggaan ito ng dalawang bus at isang taxi sa gitna ng daan. Ang napagitnaang taxi, animoy tinapyasan ang harapan at likuran sa tindi ng pinsalang tinamo. Bigla po kasing kubanan po yung Victory Learner tapos bigla po siyang huminto. Ngayon ako naman po, hindi naman po talaga ako sasalpok sa kanya kasi malayo naman po ang agwat ko. Dangan nga lang, bigla naman po ako sinalpok sa likuran ng isang bus. Kinampihan naman siya ng driver ng Admiral Bus sa kanyang likuran. Isa prelo ko, hindi na nga tumatakbo yung gulong ko, madulas. Inabot yung taxi. Pero ang pinagbibintangan driver ng Victory Liner, hindi naman ako tumigil eh. Nagminor lang ako. Sa inisyal na investigasyon, tila ang driver talaga ng bus sa harapan ng nadidiin. Ang kaso nga harapin yan siguro, tama natin, reckless imprudence at resulting in damage of property yan. Mabuting walang sakay ang taxi nang mangyari ang insidente. Gayon din ang dalawang bus. Simple lang naman daw ang paraan upang di mga ilang magpreno bigla o bumangga sa sasakyan sa harap na magsa-sudden stop. Yung mga provincial katulad niyan, dapat third lane sila, hindi sila sa yellow lane. Yung mga city operation na bus natin, kailangan nasa yellow lane sila para hindi sila magkaroon ng cause. At dapat kailangan nasa alerto rin sila ng tamang pagmamaneho. Marvin Tumandao, Naka-Alerto 24. Mga kapuso, 4 na araw na lang bakbaka na ni Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya. Mapapanood po yan sa darating na araw ng linggo dito sa GMA. Mapapakinggan ng live sa Super Radio, DCWB at sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng GMA at RGMA. Pero sa isang hindi sinasadyang pangyayari, nagkita po sina Pacman at Golden Boy. Pareho kasi silang nagsanay o nag-workout sa track oval ng isang universidad dun sa Las Vegas. Mula sa Las Vegas, Nevada, nakatutok si Pia Arcangel. Cool na naglakad papasok ng University of Nevada in Las Vegas o UNLV si Oscar De La Hoya. Dire-diretso lang siya sa track oval. Di niya alam nandun din pala si Manny Pacquiao. Tahimik na nag-workout sa isang sulok ng oval. Di na sila tuloy nagpansinan. Si Pacman di na ikinagulat ang pagdating ng Golden Boy. Hindi naman kasi dito talaga nagja-jogging din yan. So, kataon lang nagkasabay. Pero si De La Hoya di raw alam na doon din pala nagja-jogging si Pacquiao. Hindi naman daw niya sadyang nilagpasan si Manny. Matindi lang talaga ang focus niya ngayong fight week na dahil alam niyang mahirap kalabanin si Pacman. I'm worried about Manny. I'm worried about his youth. I'm worried about his speed, his power. Manny is a great fighter and I have to respect that. I have to make sure that I do what I have to do. Pero kung sina Manny at Oscar di nagpansinan, nagbatian naman ang kanilang mga trainer. Matagal nang nagpapalitan ng maanghang na salita sina Freddie Roach at Nacho Beristain. Nagalit si Roach nang sabihin noon ni Beristain na regalo lang ni Juan Manuel Marquez kay Pacman ang pagkapanalo nito sa laban nila. Pero kanina, nagsorry na si Beristain kay Roach. Yo no sé si se ofendió por eso.
misinterpreted something that he said about the Juan Manuel fight against Pacquiao, saying that it was a gift to Manny when Marquez won the fight, and Freddie might have taken it the wrong way. Pero mukhang kulang pa ito para kay Roach. Does it change the way you feel about Nacho? No. Well, I respect him more as a man, yes. Because he said something that I thought disrespected me, and he apologized. So, it's over. Tuloy ang training ni Pacman sa isang private gym dito sa Las Vegas. Pero ngayong papalapit ang laban, mas stricto na ang Team Pacquiao sa pagpapapasok ng mga tao sa gym. At ang mga house rules, mahigpit na rin ipinapatupad. Mula rito sa Las Vegas, Nevada, PR Kanghel, nakatutok, 24 oras. Bukod po sa mga overseas Filipino worker o OFW na natanggal sa trabaho sa Taiwan, may iba pa tayong mga kababayan sa ibang bansa gaya ng Australia at Inglaterra na nawalan din ng hanap buhay. At ang pangamba ng Department of Labor and Employment, baka umabot pa sa 50,000 OFW ang maalis din sa trabaho kapag lumala pa ang pandaigdigang krisis sa pananalapi. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pasado alas 7 kagabi nang dumating ang pangalawang grupo ng OFW na nawalan ng trabaho sa Taiwan. Umabot sa 103 ang OFW na nagsiuwi kahapon. Ayon sa Labor Department, aabot sa halos 1,000 ang OFW na mawawalan ng trabaho sa Taiwan. Pero higit na malaki ang numerong naitala ng Hope Worker Center, isang NGO na nakabase sa Taiwan. Aabot daw sa mahigit 2,000 ang Pinoy na mawawalan ng trabaho sa Taiwan. Magkakaiba man ang datos, nanganganib ang trabaho ng mga OFW. Dahil sa financial crisis, 75 na OFW rin ang nawalan ng trabaho sa isang shipbuilding company sa Australia. 69 sa garments industry sa Brunei at 16 na Pinoy linemen sa London. May ilan daw sa mga ito na nakahanap na ng trabaho. Ang mga padalang pera ng mga OFW ang pangunahing bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang masaklap, posibleng aabot sa 50,000 Pinoy sa abroad ang mawawalan ng trabaho kung matindi talaga ang tama ng krisis. We're still on a normal situation compared to last year. It could go bad or it could go worse if the remedial measures taken by the foreign governments will not go into effect. Sabi pa ni Roque, mas marami ang maaring mawalan ng trabaho sa Pilipinas dahil sa krisis. Pangunahin daw apektado ang industriya ng garments, coconut, semiconductor at automotive dahil ine-export natin ito sa ibang bansa. We have already received requests for reduction of work hours or reduction of shifts. If they're operating on 3 shifts, now they're going 2 shifts a day. So ganun na nangyayari. Pero wala pa namang tinatanggal sila. Ilan sa solusyong inilatag ng gobyerno, mabilis na redeployment ng OFW na nawala ng trabaho, pagpapautang para makapagnegosyo ang mga ito, at paglalaan ng pondo para sa mga kooperatiba ng export industry employees na pagmumula ng dagdag na kita. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Ligtas na rin nakauwi kaninang madaling araw ang halos 300 pa nating kababayan na sinundo mula sa Chiang Mai sa bansang Thailand. Ikatatlong grupo na sila ng mga Pilipinong sinundo sa naturang bansa. Nakatutok si Ian Cruz. Sa waiting area ng arrival lobby ng Ninoy Aquino Terminal 2, inabutan ng GMA News ang marami nating mga kababayan nag-aabang ng pagdating ng isang Philippine Airlines flight mula Thailand. Puno raw ang kanilang pag-aalala dahil di makauwi ang kanilang mga mahal sa buhay matapos sakupin ng mga nagpoprotesta ang airport sa Bangkok. Isa na rito ang hipag ni Art Paglinawan na 1 linggo nang nasa Bangkok. Nag-stopover lang daw ito roon mula sa Kuwait nang abutan ng kaguluhan. We're so worried hindi mo alam kung ano nangyayari sa kanila doon. Sima naman ang Mr. ni Marivic na naipit din sa gulo. Sobrang alalang-alala kasi hindi nga namin alam kung anong mangyayari doon sa airport kasi nasa balita yung airport ang parang pinupunterya ng mga protesters. Ganap na 1:13 ng madaling araw nang dumating ang PAL flight mula sa Chiang Mai. Sakay nito ang kulang 300 pasahero na karabihan ng mga Pinoy at ilang banyaga. It was hectic. Very little information being told to the Filipinos and foreigners married to Filipinos. We found out about the incident 2 days after it started reading the newspaper. Ang mga umuwi nating kababayan, di maitago ang kasiyahan sa kanilang pagdating. Ang ilan, tumatakbo pa nang makita ang mga sumalubong na mahal sa buhay. Kinarga agad ni Michael ang anak nila ni Marivic nang makita niya ito sa arrival area. Okay na kasi medyo mahirap na kasi yung mga tao parang naghahakot na sila papunta sa airport. Labis din ang ligaya ni Mary Jane nang makita ang dalawang kapatid
at bayaw na si Mang Art. Anong pakiramdam mo na dito ka sa Pilipinas? Okay lang, masaya. Nung nandun ka, worried ba kayo talaga? Worried naman kasi syempre nag-alala yung family namin dito sa Pilipinas. Okay naman yung stay namin kasi nakastay naman kami dun sa hotel. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Hindi po nagustuhan ng embahador ng Thailand dito sa Pilipinas ang pahayag umano ni na Senador Richard Gordon at Presidential Deputy Spokesman Anthony Goles. Ayon sa embahador o sa mga balita, sinabi daw ng dalawa na walang tinatawag na political maturity ang mga Thai. Agad namang nilinaw ni na Gordon at Goles na hindi ganun ang kanilang sinabi. Nakatutok si Mark Salazar. Nag-pack up na ang mga rallyistang umukupa sa Suvarnabhumi International Airport. Ang management todo linis at inspeksyon sa mga pasilidad para muling magbalik operasyon. Tinapos na ng mga kontra-gobyerno ang kanilang protesta matapos iba ng Constitutional Court na sumabak sa politika sa loob ng 5 taon si Thai Prime Minister Somchai Wongsawat. Kagaya ng ating mga people power, tagumpay raw ng demokrasyang itinuturing ang sa Thailand. Kaya minasama ng Thai Ambassador sa Pilipinas ang hirit daw ni na Deputy Presidential Spokesman Anthony Goles at Senador Richard Gordon na wala raw political maturity ang mga Thai, di gaya ng mga Pinoy na may respeto raw sa due process at rule of law. Kaya malayong magaya raw ang Administrasyong Arroyo kay Somchai. That statement are not based on fact at all and may have, according to my belief, may have some implication of a hidden agenda. The protest in Thailand is already indication that the Thai people, we are free to exercise our political right based on democracy. Sa text message ni Goles, sinasabi niyang handa raw siyang makipag-usap sa ambassador ng Thailand para linawin ang kanyang naging pahayag. Wala raw siyang sinasabing immature ang mga Thai. Si Gordon naman hindi raw hihingi ng sorry dahil wala raw siyang kasalanan. I don't know where he's coming from. But I think he better check his facts, no? Because I even said that the Thais have adopted the EDSA. Nakabarong pang humarap sa Philippine media si Thai Ambassador Kulkumot habang sinasabing ayaw niyang mabahira ng relasyon ng kanyang bansa sa Pilipinas. Nauunawaan niya rin daw ang abalang idinulot ng protesta sa Bangkok para sa mga na-stranded na Pinoy. The Thai government has provided all the necessary assistance to every strand passenger in Thailand by providing food and accommodation. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Sinampahan na po ng reklamo ang taxi driver na kumaladkad umano sa kanyang babaeng pasahero. Halos 2 linggo na ang nakararaan. Napaggalaman din na marami palang ibang kaso na kinakaharap ng suspect. Nakatutok si Marisol Abduraman, eksklusibo. Kidnapping, robbery, physical injuries at threat ang sinampa kagabi ng QCPD sa Quezon Prosecutor's Office laban kay Primitivo Sarmiento. Ang driver ng taxi na kumaladkad sa paserong itinago sa pangalang Valerie. Ayon kay QCPD District Director Magtanggol Gatdula, modus na raw talaga ni Sarmiento ang ganito. Modus na pala niya ito ever since. Ito yung mga style niya. During our interview, kalimitang nabibiktima niya yung mga helpless, yung mga bata, minors, mga babae. Napag-alaman din mula sa records ng NBI na may iba pang kasong kinakaharap si Sarmiento. Kabilang dito ang warrant of arrest dahil sa kasong robbery na nasa Manila RTC Branch 9. 2 kaso ng resistance and disobedience to a person in authority at usurpation of a person in authority na parehong nakasampa sa Antipolo Municipal Trial Court. Kanina personal na nagpunta ang mga taga-NBI para ihain ang warrant of arrest kay Sarmiento. Pero lahat ng ito itinanggi ng suspect. Wala po akong alam doon sa pinatong-patong nila sa akin. Kahit to tanongin nila sa isang barangay namin. Nahuli ang suspect nitong Lunes matapos magsumbong isang impormante sa GMA News na kilala niya ang suspect at ang taxi na minamaneho nito. Samantalang biktimang si Valerie, maayos na raw ang mga sugat na tinamo ayon sa kanyang ina. Pero may trauma pa rin daw ang dalaga sa nangyari. We would like to thank, of course, the authorities na talagang tinrabaho nila yan. Sobra na palang dami ng napeperwisyo niya. Patuloy ding inaalam ng QCPD kung posibleng may kinalaman ng operator ng taxi sa krimen. Payo naman ng QCPD. Maging discriminate, tingnan natin yung mga, kahit tayo nagmamadali, pero tingnan naman natin yung sasakyan. Tingnan din natin yung itsura ng driver. Ayon naman si LTO, posibleng ganap na nilang kanselahin ang lisensya ng suspect. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras.
Tuluyan na pong inilibing ng Kamara ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Gloria Arroyo. 183 kongresista ang bumoto para ibasura ang reklamo, 21 ang nagsabing ituloy ang reklamo at 3 ang nag-abstain o hindi bumoto. Nakatutok si Ivan Mayrina. With that note, I move for the approval of Committee Report number 1551. Ang Committee Report 1551, ang rekomendasyon ng House Justice Committee para ibasura ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Pangulong Arroyo. Pero hindi agad nasimula ng botohan. Sa loob ng mahigit 4 na oras, halinhinang ginisa si Justice Committee Chairman at Defensor ni na Representative Saturo Campo, Teddy Casino, Liza Masa, Rufus Rodriguez at ilang pang mga miyembro ng minorya sa interpellation. Bago magbotohan, isang panghuling pakiusap ang binitiwan ni Minority Leader Ronaldo Zamora. Do the right thing, whatever it may cost us, and let us retrieve in this issue and for this day the courage that we all need to face our future and win again the respect of the people we all represent. Pagkatapos ito, lumabas na ng plenaryo si Zamora at sinundan na rin ng ilang kongresista ng minorya. Alas 9:30 sinimula ng nominal voting. Bawat kongresista, bibigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang boto. 80 boto ang kailangan ng minorya rito pero maaga silang tinambakan ng mga botong yes ng mayorya. Pero ang minorya, hindi nakitaan ng pagsuko. These issues will continue to haunt this administration tomorrow, if not today, until the truth is surfaced, until those who erred are made accountable for their deeds. Si Congressman Chafisto Gingona III naman, naagawan ng eksena ng sarili nilang taga-suporta, ang aktor at aktivistang si Pen Medina. The impeachment is not the end, but only the beginning. My vote tells the whole nation that there are those who will not. There are those who will not, no matter what the odds are. There are those who will not stop. Sa pagtatapos ang botohan pasado alas 12 ng hating gabi, nakuha pa maglitanya ni Congressman Luis Villafuerte, presidente ng Partido Kampi ni Pangulong Arroyo, para wasakin ang kredibilidad ni Congressman Jose de Venecia at anak nitong si Joey. Ang sabi ho ni Mr. Jose de Venecia, walang merit, no valid grounds, they should all be dismissed. At ngayon, pumasok as an endorser of the complaint of his own son as the principal complainant, Mr. Joey de Venecia. Sa puntong ito, pinal na bilang na lang ang inabangan. With 183 votes in the affirmative, 21 negative votes, and 3 abstentions. Therefore, the impeachment complaint against Her Excellency President Gloria Macapagal Arroyo is hereby dismissed. Didismaya ako kasi as inarticulate ng minorya at mga party list congressman, hindi man lamang sinunod yung impeachment rules dun sa Justice Committee. Ang mga nagsusulong ng impeachment maghihintay na naman ng 1 taon, kaya naman babawi na lang daw sila sa eleksyon. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ipinakalat na po ang mga tinaguriang Santa Cups sa Metro Manila. Natuwa naman ang mga mamimili. Bukod daw sa nababantayan ng kanilang seguridad, naaaliw pa ang mga bata. Nakatutok si Marvin Tumandao. Suot ang kanyang signature red Christmas outfit. Aakalain mong si Santa Claus na ang kaharap mo. Pero K9 unit at hindi usa ang kanyang hila-hila. Dahil sila kasi ang Pulis Santa. Sa bungad pa lang ng Green Hills Shopping Center kagabi, pinagkagulan agad si Santa Cup ng mga bata. Sige ang pagpapapicture. At bakit nga naman hindi? Namimigay ng candy si Santa Cup. May mga magulang ang nakikiagaw pa. Sukli naman ang mga bata, mga halik at matatamis na ngiti. Ayon sa hepe ng Police Community Relations ng NCRPO, 200 Santa Cups ang ipakakalat sa buong Kamaynilaan ngayong Kapaskuhan. Ang purpose nito is para ma-secure natin yung mga mamamayan natin habang nagsha-shopping sila. At the same time, ito yung mga tao na pinild natin para sa ganon, ma-win natin o makuha natin yung puso at kaisipan natin mamamayan, lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan.
Natuwa ang mga magulang dahil panatag na raw silang makapagdadala ng mga anak sa matataong lugar dahil kay Santa Cup. Mas safe po kami. Masaya. Masaya. Ang ginang naman na itong sakay ng wheelchair. Naibsan daw ang hirap na nararamdaman sa pagkakita kay Santa Cup. Maganda naman. Ano pong nadulot sa pakiramdam nyo? Masaya. At kung duwende raw ang gift makers ni Santa Claus, si Santa Cup may kasama namang police peacemakers. Doon po sa mga bata na nagsha-shopping ngayon sa mga shopping mall, huwag kayong mag-alala. Andito si Santa Cup. Secure kayo pagka andito yung Santa Cup. Pero mainam na rin daw na sa gitna ng siksikan ay ibayo pa rin ang ating pag-iingat. I-secure lang natin yung ating mga wallets, tsaka yung mga pera natin ilagay natin sa tamang na hindi madudukot, At the same time, maging alerto lang tayo. Kahapon pa formal na inilunsad ng NCRPO ang programang Santa Cup sa Mall of Asia. Inikot ang Santa Cup sa matataong lugar gaya ng Divisoria hanggang Mega Mall sa Mandaluyong. Ang instruction ko sa kanila ay mag-walk around, walk the beat with checking on their security guards, kung kumusta sila, if they're okay, if they're ready to respond, if there is any eventuality na mag-arise. Marvin Tumandao, nakatutok 24 oras. Susunod! Dalawang hold-upper umano ng jeep sa lungsod ng Quezon arestado. Isa sa kanila, bugbog sa taong bayan. Naglulupasay, Jaja Padilla at Kung Ledesma nagkwento tungkol sa paghahanda nila sa konsyerto nilang may pamagat na Divas for Divas. Mga programa at personalidad ng GMA7 at Q Channel 11, wagi sa Anak TV Awards at marami pang ibang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras na may live na kuha sa mga pailaw sa City Hall ng lungsod ng Malabon. Kanina po nang inumpisa ang ilawan yan, sinabayan pa yan ang pagpapaputok ng mga fireworks. Narito naman po ang live na kuha ng daloy ng trapiko sa kanto ng EDSA at Kamuning sa may tapat ng Mega Q-Mart. Yung mga kulay pulang ilaw na papalayo ay patungong direksyon na Makati at yung mga ilaw na kulay puti na papalapit sa atin ay patungong Dakong Norte o Caloocan. Medyo mas mabagal po ang daloy ng mga sasakyan na patungong Norte. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ang dalawang hinihinalang hold-upper matapos nilang mambiktima umano sa isang pampasayrong jeep sa Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24. Halos di na makalakad ang umano'y hold-upper na si Gilbert Boggs matapos gulpihin naman ang gagalaiting taong bayan sa may Commonwealth Avenue, Barangay Old Balara, Quezon City. Ang kasama naman ito na si Jose Cultivo, maswerte-swerte pa pagkat mga tanod ang umabot sa kanya. Bandang alaunay medyo na madaling araw ng hold-up inuno ng dalawang isang pampasayrong jeep sa may Commonwealth Avenue gamit ang isang patalim at improvised gun. Papuntang Quiapo, tapos biglang bumara, bumaba nag-announce ng hold-up. Kwento ni Gilbert sa mga investigador, nagawa lang daw nila mang hold-up pagkat di raw niya malaman kung saan niya huhugutin ang perang gagamitin sa kanyang paparating na kaarawan. Beberde pa nga ako itong December. Kailangan lang ito. Pero dahil sa kalaboso, tsak sa kulungan magdaraos ang kaarawan, ang suspect. Ang kasamahan naman ito na si Cultivo, ang tanging birthday wish daw niya sa kaibigan. Magbago na lang. Oscar Oida, naka-Alerto 24. Chika Minute! Excited na raw sina Kung Ledesma at Jaja Padilla sa kanilang concert sa Sabado kasama ang kapwa diva na sina Regine Velasquez at Pops Fernandez. Pero totoo kayang nagka-issue raw sa billing ng kanilang show? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Nalalapit na ang Divas for Divas concert sa December 6 sa Araneta Coliseum. First time magkakasama sa isang entablado sina Kung Ledesma, Jaja Padilla, Regine Velasquez at Pops Fernandez. Hindi maiwasan ni Jaja na maging emosyonal. Si Reg ang bihira ako makatrabaho. So, may duet kami, baka maiyak ako. Alam mo kung bakit? Idol ko si Reg. Alam niya yung kasi lahat halos ng shows na pinapanood ko. Dahil unang beses nagkasama ang apat na pinakamalaking diva ng bansa. Nagkaroon kaya ng problema sa billing sa kanila? Yes. Wala. Wala. Not at all. Siyempre si Kung Ledesma palagi nauuna dahil seniority.
And then, ewan ko ba't ako nauna sumunod. Dapat kasi age yata eh. Dapat kasi si Pops eh. Actually, si Jaja talaga dapat ang mauna kasi mas matanda siya sa akin. Hindi, joke. Wala naman. Matagal na kasi ito pinag-usapan and then sila naman yung nagsabi, dapat si Ku mauna dyan. Dahil siguradong pasik laban ito, matindi ang preparasyon ng mga diva. Di lang daw kasi sa pagkanta sila magpapatalbugan. Pati raw sa outfit, matindi ang labanan. Pati na production number, siguradong mapapahanga raw ang mga fans. Ang hirap nga na eh. Pinagtsagaan ko pa rin mag-workout sa Amerika kahit ang pawis ko, Diyos ko, halos ganun lang, isang buti lang yata. So, medyo nadaan sa pagtsatsaga, medyo lumiit ako ng konti, pero still working at it. Lahat talaga, kahit ako, I went to Vegas, I had a show with Dina, si Pops at saka si Jaja rin. But everything was emailed to everyone, pati dance steps, lahat. And everybody's professional. Nelson Carlas, updated sa Showbiz Happening. Mamaya Survivor Cast Talk na si Nanay Zita, makakasama natin live. Huwag bibitiw. Mike? Maraming salamat, Pia. Iba po ang inilawang higanteng Christmas tree sa Cebu. Meron po namang imahe ng Santo Niño sa tuktok. Dambuhalang Santa Claus naman ang nasa Marilao, Bulacan. Mga hayop na bihis Santa Claus naman ang bida sa Albay. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa hudyat, unti-unting iniangat ang tela na nakatabing sa isang higanteng sorpresa. 2, 2.5, 1. All right. Santa is here in town. Yeah. Wow. We got the Christmas spirit. Somebody say Ito ang pinakamalaking rebulto ni Santa Claus sa bansa na matatagpuan sa isang mall sa Marilao, Bulacan. 17 talampakan ang taas ang rebulto na gawa sa styrofoam na binalutan ng fiberglass at resin. Inabot ng 2 buwan ang paggawa sa higanteng Santa Claus na hindi ginaya sa anumang imahe at base lamang daw sa imahinasyon ng Kapampangang si Fred Velasquez. Paskong Pasko rin ang tema sa Albay Park and Wildlife sa Daraga. Sentro ng atraksyon ang unggoy na si Ernie at ang batang tupa na si Gwen. Kon todo, naka-Christmas attire pa. Naka-Santa Claus costume din ang ilang empleyado ng park. Inaasistihan nila ang mga bisitang gustong magpa-picture kasama ng ilang hayop. Ang Christmas, which is the birth of Jesus Christ, hindi lang para sa mga tao, kundi para sa mga hayop din because they're also creation of God. Naging makulay ang pagbubukas ng isang buwang selebrasyon ng Pasko sa Sugbo sa Cebu City. Highlight ng okasyon ng pagkapailaw sa giant Christmas tree sa Fuente Osmeña Oval. 116 feet ang taas nito at ginasusan ng 700,000 pesos. Pangunahing atraksyon ng puno ang imahe ng Santo Niño sa tuktok nito. Lalong nagliwanag ang paligid dahil sa magarbong fireworks display. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras. Susunod! Mahigit 100 tao patay sa malawakang baha at pag-uho ng lupa sa bansang Brazil. Mga nagpapapalit ng pera tumumal daw, dala na rin ng krisis sa pananalapi ng ibang bansa. Bayaw ni Jennifer Hudson, kinasuhan na kaugnay sa pagpatay sa ina, kapatid at pamangkin ng aktres. Tututukan natin yan at iba pang mga balita sa 24 oras. Live na kuha sa daloy ng trapiko sa May Ayala Avenue. Pagkalikulang po yan sa Ayala. Kung galing kayo ng Buendia, tuloy-tuloy lang ang daloy ng mga sasakyan. Meron po tayong balita mula sa bansang Brazil. Mahigit 100 tao na ang patay dahil sa matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Mahigit 30 pa rin ang nawawala. Naglana ng malaking halaga ng pera ang gobyerno doon para sa rehabilitasyon o pagpapasaayos sa mga lugar na nasalanta, kabilang na ang isang malaking pier sa estado ng Santa Catarina. Problema rin ang baha sa bansang Italia po yan, pero hindi dahil sa ulan kundi sa tinatawag na high tide. Yan na raw ang pinakamalalang pagbaha sa Italia sa loob ng 2 dekada. Nakahanap naman ang libangan ng ilan, tulad po ng lalaking yan. Tignan nyo, nag-kite surfing sa baha. May helmet pa.
Balik po tayo dito sa Pilipinas. Ramdam din na mga may negosyong palitan ng pera. Yung tinatawag na mga money changer, ang epekto ng pangdaigdigang krisis sa pananalapi. Kumonti raw ang mga nagpapapalit ng pera sa mga money changer. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Magtatanghali na pero iilan pa lang ang customer ni Leti Creado sa kanyang money changer sa Cubao, Quezon City. Marami na raw kasi siyang kaagaw sa negosyo, sumabay pa ang global financial crisis. Kung noong nakaraang Disyembre, umaabot sa katumbas ng $10,000 ang napapalitan niyang pera kada araw, ngayon $1,000 hanggang $2,500 na lang. Ngayon, medyo matumal. Hindi katulad noon. Crisis masyado. Si Jessie Diz ang ika-6 na customer ni Leti ngayong araw. Nagpapalit siya ng lapad na padala ng kanyang kapatid na nagtatrabaho sa isang electronics company sa Japan. Kahit papano, maswerte raw siya dahil sa kabila ng global financial crisis, hindi pa naman daw lumiit ang halagang pinapadala sa kanya. Kahit papaano, talagang maswerte. Dahil nabibigyan niya tayo ng tulong. Saka maganda pa rin yung napagkakasya pa rin yung palit dito. Pero si Edgar Capiral, di kasing swerte. Kung dati nakapagpapadala pa raw ang kapatid niyang nasa Korea ng $10,000, ngayon $6,000 na lang. Pantustos daw ito sa anak ng kapatid niyang nakikitira sa kanya, kaya ngayon, madalas, abonado raw siya. Pero kung siya ang masusunod, ayaw niyang pabalikin ng Pilipinas ang kapatid. Magtiyaga na lang doon, magtiis. Kahit pa paano, mas maganda pa rin doon kaysa rito. Ang matumal na palitan ayon kay Myla Abdurrahman na isa ring money changer ay dahil daw sa pabago-bagong foreign exchange rate at kasalukuyang krisis sa pananalapi. Pag maganda yung rate sa times na magpapalit. Or secondly, pag kailangan lang nila. Ang aming inassume ay mas mababang paglabas, yung rate of deployment ng ating mga kababayan palabas ng Pilipinas. Kaya ito rin ay masasalamin doon sa mas mahinang pagpasok ng dolyar dito mula sa ating mga remittances. But they will continue to remain at about the same level of between $16 to $17 billion by 2009. Isa sa mga inaasahan para sa patuloy na pagandar ng ekonomiya ng bansa ang remittance mula sa mga OFW. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Kinasuhan nga ang bayaw ng Hollywood star na si Jennifer Hudson kaugnay sa pagpatay sa mga kaanak ng aktres. Si William Balfour ang itinuturong suspect sa pagpatay sa ina, kapatid at pamangkin ni Hudson noong Oktubre. Itinanggi na ito ni Balfour noon pero ayon sa mga pulis, malakas ang kanilang ebidensya. Naniniwala rin ang mga otoridad na mag-isa lang ginawa ni Balfour ang krimen. Masaya naman daw ang kampo ni Hudson sa aksyon ng mga otoridad. More showbiz updates sa pagbalik ng Chika Minute. Stay tuned. Susunod! Video na yan ng pag-atake sa isang istasyon ng tren sa Mumbai sa India. May mga kapansanan, bumida sa pagsasayaw at pagkanta. GMA Network at Q Channel 11 humakot sa anak TV Seal. Walang patid ang paghakot ninyo ng mga balita dito sa 24 oras. Mga kapuso, may kanya-kanya pong estilo yung mga tutol at yung mga pabor sa panukalang baguhin o palitan ang konstitusyon o yung tinatawag na charter change o chacha. May mga idinaan sa pagdidisenyo ng t-shirt, meron din namang handang magmarcha. Nakatutok si JP Soriano. Di ba man umarangkada ang Chacha Train, hinaharang na ito ng mga batikos. Pero ayaw patalo ng mga kaalyado ni Pangulong Arroyo. Ang mga kaibigan at kaklase ni Pangulong Arroyo mula sa Assumption College, todo suporta sa Chacha. Kanina, sa feeding program nila sa Manila, ipinakita nila ang sentimiento nila sa mga t-shirt na suot nila. Kilala ko siya, hindi siya talaga tatakbo na. She will not run for president. She has said it and she will honor her word. Pinupush yan, but may mga guidelines na dapat i-follow. Na kailangan pag-aralan mo ng mabuti kung ano mga dapat baguhin at kung ano dapat idagdag. We're open-minded. If we cannot have a constituent assembly, we're also open to a CONCON, but to be elected in 2010. Pero di rin naman aatras ang mga ayaw sa Chacha. Si dating Pangulong Estrada na kilalang may malawak na suporta sa masa, handa raw maglakad muli sa kalsada para harangan ang Chacha Train. Di raw natatakot si Erap kahit pa makulong siya ulit. Sakali mang sa kalsada na ang laban ng Chacha, maaaring makita sina Erap at si Brother Mike Velarde na naging spiritual advisor ni Erap at ni Pangulong Arroyo. Ayon kay Velarde,
tutol siya sa Chacha, lalo na sa pamamagitan ng Constituent Assembly, kung saan ang mga mababatas ngayon ang mag-aamyenda sa saligang batas. If they will insist on this, so we'll go on district to district campaign. Because we are not against the president, no? We are against this CONAS. Si Brother Eddie Villanueva ng Jesus is Lord Movement, handa rin daw pumunta sa kalsada, mapigilan lang ang Chacha. Si Villanueva ay tumakbo sa pagkapangulo noong 2004, pero natalo siya ni Arroyo. Isang napakalaking kamalian on their part, nasusugan ng saligang batas para lang mapalawig ang kanilang kapangyarihan. This is a clear case of greed for power. Maging si dating Pangulong Fidel Ramos, walang amor sa Chacha ngayon. Sa 2010 daw ang tamang panahon. It is too late now at this time to be talking about charter change. We should wait until after the elections in 2010 to seriously again consider amendments to the 87 Constitution. Paglilinaw ng palasyo, walang masama sa Chacha. Hindi raw ito gagamitin ni Arroyo para magtagal sa pwesto. The advocacy for charter change is still there. But for those provisions that would improve our economic conditions, political, social, and economic condition. Pero sana naman, ilihis na natin ang usapan na latuwi-tuwi na lagi sinasabi, kaya gusto ng charter change because the presidents want to perpetuate herself in office. Hindi naman ganun eh. Sa December 12, ikinasa ng isang interfaith rally para isulong ang malawakang protesta laban sa charter change. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ngayon pong tinaguriang International Day of Persons with Disabilities. At bilang pakikisa sa araw na ito, sinadya po ng GMA Kapuso Foundation ang mga kababayan nating taga-Mandawi sa Cebu. Sila po yung mga nangangailangan ng kalinga at pag-unawa dahil sa taglay nilang sakit na leprosy o ketong. Isa po ang ketong o yung tinatawag na Hansen's disease sa mga karamdamang nakapagdudulot ng kapansanan sa pangangatawan ng sinumang dapuan ito. Itinayo ang Eversley Child Sanitarium para maging kanlungan ng mga kababayang nagpapagaling sa sakit na ketong na taga Visayas at Mindanao. Pero kalaunan, ang mga hindi na nakauwi sa kanilang probinsya ay dito na bumuo ng sariling pamilya. Isa na sa kanila si Marilu na nakapangasawa ng kapwa pasyente. 2 dekada na siyang hindi nakakauwi sa Bohol. Kasi kay Pinoy-ana naman ni diri sa mga leprosy. Sa muag ato kumupuyo. Lahi naman good. Kadloka namin sa mga tao sa muag. Kapwa magaling na ang mag-asawa sa sakit. Ngunit nang mabiyayaan ng 4 na anak, isa rito ang nagkaroon din ng ketong. Pero sa tulong ng gamot, nagpapagaling na rin ang kanilang panganay. Mabigat na dagok sa kanilang hirap sa paghahanap ng ikabubuhay. Nakamarka pa sa balat ni Lilit ang nagdaang karamdaman. Ngunit nakakonfine pa rin ang kanyang ina na mas malubha ang kalagayan. Kaya 4 na Pasko na rin niyang hindi nakakapiling ang pamilya. Sana makauwi na kami sa amin kasi namimiss ko ng lugar namin eh. Si Soriano naman, mga baluktot na daliri sa kamay ang bakas ng naging sakit. Ngunit hindi ito naging hadlang para mapaglabanan ang pangungutyang dinanas. 18 taon na siyang guro. So, for the lepers, basta ang kwan dyan, huwag ka lang mawala ng pag-asa. Mga kapuso, nagagamot po ang leprosy o ketong. Kaya hindi dapat kutsain at katakutan ang mga nagkakasakit niyan. Agad magpakonsulta sa doktor kung kayo po ay nakararamdam ng pamamanhid ng balat, o kaya ay may pulang pantal, o kaya naman ay namumuting patse sa balat na hawig sa anan. Ilan po kasi yan sa sintomas ng leprosy. Umabot po sa 800 bata naman na nakatira doon sa loob ng Eversley Child Sanitarium ang nabigyan ng maagang pamasko. Marami pong salamat sa Hans Pork and Beans, Pure Foods Hormel Company Incorporated, Happy Toothpaste, Sulpicio Lines, at sa mga naging katuwang ng GMA Kapuso Foundation sa Give a Gift, alay sa Batang Pinoy sa Cebu. Susunod! Pag-atake sa istasyon ng tren sa Mumbai sa India noong 1 linggo, kuwang-kuwa sa security camera.
Hall of Famer sa bowling na si Paing Nepomuceno muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Survivor Philippines cast-off na si Nanay Sita. Mapapanood ninyo ng live dito sa 24 oras. Kaway naman dyan, Nanay. Hello. Nasa 24 oras ka. Puso huli po sa video ang mga eksena ng lusubin ng mga hinihinalang terorista ang isang istasyon ng tren sa Mumbai sa India. Sa umpisa po, panoorin nyo ito, tila normal naman ang sitwasyon. Maya-maya, ito na. Biglang nagpakawala ng bala ang mga terorista, gumanti ng putok ang mga polis sa gitna ng putukan. Napayuko ang mga tao sa isang restaurant sa loob ng istasyon. Ito po sila mga kapuso, pagputok. Ayan, yukuan sila. Ang ilan muntik pang madaplisan ng bala. Isa lamang sa mga sospek ang nabuhay at agad na inaresto. Yan po ay isa lamang sa ilang mga halos sabay-sabay na pag-atake sa Mumbai noong nakaraang linggo. Ikinamatay po yun ng mahigit 170 katao, mahigit 200 ang sugatan. Muli na naman pong nakapagbigay ng karangalan sa ating bansa ang 6-time World Bowling Champion na si Paing Nepomuceno. Kabilang siya sa top 100 coaches of the year sa buong mundo. Nakatutok si James Velasquez. Mapapasama sa ilalabas na listahan ng top 100 coaches of the year sa buong mundo ng Bowlers Journal International sa Amerika, si Hall of Famer Paing Nepomuceno. Sa 100 mga coach na napili, si Paing Nepomuceno lang ang asyano. Kaya naman laking tuwa at gulat ni Nepomuceno na makatanggap siya ng email mula sa BJI na nagsasaad ng karangalang natanggap. There are 100 million bowlers around the world and you can just imagine ilan coaches meron sa buong mundo and I'm happy na malaking karangalan to para sa Pilipinas. Sa dami ng karangalan na kanyang natanggap, maituturing daw niyang espesyal ito, ang una bilang isang coach at trainer. Bukod pa sa pagiging ambassador ng United States Bowling Congress, hiningan din siya ng tulong sa iba't ibang panig ng mundo. Pero masaya naman daw siya dahil ito ang kanyang paraan ng pagtanaw ng utang na loob sa bowling na nagpasikat sa kanya. Kung hindi ako lumalaban, nagsicertify ako ng mga coaches around the world and syempre kailangan i-balance ko oras ko sa training, sa pagtuturo at bilang isang USBC International Ambassador, nagki-clinics din ako. Sa loob ng mahigit 30 taon, napakarami ng karangalang naiuwi sa bansa ni Paing Nepomuceno sa larangan ng bowling. Pero ang kanyang pangarap, maging inspirasyon sa susunod na henerasyon na magpapatuloy ng laban ng atletang Pilipino. James Velasquez, nakatutok, 24 oras. Patuloy po ang Judicial and Bar Council o JBC sa pagsasala ng mga aplikante sa pagiging Associate Justice ng Korte Suprema. Kabilang sa mga sumalang sa pagtatanong sina Sandigan Bayan Justice Francisco Villaruz at Court of Appeals Associate Justice Martin Villarama Jr. Si Villarama, kung inyo natatandaan, ay naabsuelto sa investigasyon kaugnay sa suhulan sa Court of Appeals. Tinanong din si Ateneo Law Dean Atty. Cesar Villanueva. May kaibigan daw si Villanueva na malapit sa pamilya Arroyo pero tiniyak niyang hindi ito makaka-impluwensya sa kanyang desisyon. Panibagong puntahan po ngayong Kapaskuhan sa Malabon ang mga ilaw na ikinabit sa kanilang City Hall doon. Nandun po sa mga sandaling ito live si Susan Enriquez. Susan, kamusta dyan? Mike, di nagpahuli ang Malabon sa pagpapabongga ngayong Kapaskuhan. Bago mag-alas 7 ng gabi, binuksan ang mga ilaw na ikinabit sa paligid ng Malabon City Hall. Tumingkad ang liwanag dahil sa fireworks na tumagal din ng ilang minuto. Siyempre pa, nakakatawag pansin ang elevator ng City Hall kung saan nakasakay si Santa Claus. Dahil nga may pinagmamalaki ang pailaw, kaya dinayo ito ng mga taga-Malabon. At kahit paano, nagdulot sa kanila ng kasiyahan. Ginawa namin payak, pero merong message na pinararating sa mamamayan ng Malabon. Bukod sa pagpailaw sa paligid ng Malabon City Hall, magkakaroon din ng caroling contest sa pagitan ng mga barangay tanod at ladies brigade ng Malabon. At ngayong araw nga ito ay sinabi na sa kanila ang mga guidelines kaugnay ng contest na ito. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez, nakatutok live mula sa Malabon. Samantala, mga kapuso, tumulak na po ngayong gabi ang Sergeant at Arms ng Senado. Patungo po sila sa bahay ni dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Volante sa Alabang. Ang pakay po nila ay para arestuhin si Volante. Nagdesisyon po ang Senate Border Committee na ipaaresto si Volante dahil sa pagtanggi niyang sumagot
at pabago-bagong mga pahayag niya kaugnay sa investigasyon ng tinaguriang fertilizer fund scam. Sa Senado po, ikukulong si Volante hanggang sa susunod na pagdinig na nakatakda para sa darating na araw ng Lunes. Susunod, mga programa at personalidad ng GMA7 at Q Channel 11, wagi sa Anak TV Awards. Live na panayam ni Pia Guanyo dyan sa kumakaway na yan ng live din na si Nanay Sita ng Survivor Philippines. Nanay! Yes! 24 oras! Nagsama-sama po kanina ang ilan nating mga kababayan na may kapansanan. Ipinagdiwang po nila ang International Day of Persons with Disabilities. Nagpakita sila ng kanilang kakayahan, nakatutok si Rauna Crisostomo. May mga kapansanan man, di raw ito dahilan para sila'y maisantabi. Sa pagdiriwang ng International Day of Persons with Disabilities kanina, ipinakita nilang kaya pa rin nilang makipagsabayan sa mga ordinaryong tao. Ang mga angking talento at galing kanilang ipinamalas. Sinampulan nila ng ballroom dancing ang mga manonood. Pinagiling nila ang kanilang mga katawan at pinaindak ang mga wheelchair. Sa tinikling naman nagpakitang gilas sa mga batang ito na visually impaired. Bawat lundag at ikot, napapahanga ang sinuman. Siyempre, may pambato rin sila sa pagkanta. Kwento ni Juanito Mingarin, may polio mula ng kanyang kabataan, di raw biro ang pinagdaraanan nilang may mga kapansanan para mamuhay ng normal sa lipunan. Pero di raw dapat ito maging hadlang sa kanilang mga pangarap. Yun, unang-una kasi dapat tanggalin mo muna yung hiya mo eh. Tanggapin mo kung ano yung nasa sayo. Kasi pagka magmumukmuk ka, wala lalong mangyayari sa'yo. Tapos, hanapin mo kung saan ka pwede, parang gano'n. Panawagan din nila ipatupad ang mga batas na inilaan para sa mga tulad nila at huwag ibaliwala ang kanilang mga karapatang pantao. Kaya sila na-exclude minsan dahil nga sila ay may mga problema sa attitude ng ang karamihan. We talk about discrimination at nandyan din yung problema ng environment, yung mga infrastructure, yung accessibility to buildings, accessibility to transportation, and of course, yung accessibility to information and communication. At dahil papalapit na ang 2010 election, ang mga boto raw nila dapat mabilang din. Naglagay ng satellite registration office ang COMELEC ngayong araw para mas mapadali ang kanilang voters registration. Rauna Crisostomo, nakatutok, 24 oras. Bago pa man po opisyal na nagdeklara ng tinatawag na recession ang Amerika, dama na raw ng industriya ng pag-export. Yung mga industriya po ng paglulubas ng mga produkto galing dito sa ating bansa ang epekto ng naturang krisis. Kabilang sa mga bumababa ang kita ay ang mga nagluluwas ng mga produkto tulad ng nyog at mga prutas. Nakatutok si Maki Pulido. Basta't may order galing sa ibang bansa, buhay ang ating export industry, kung saan nakasalalay ang libu-libong trabaho at iba't ibang klase ng negosyo. Pero ngayong bagsak ang ekonomiya ng malalaking bansa tulad ng Amerika, abangan na ang pag-unti ng order sa atin. Hindi natin masyado makita pa kung ano talagang malalim na na resulta. So ang projection ng Export Development Council is 3 to 5% din for merchandise export. Pareho rin ang projects natin sa total export, mga 3 to 8%. Bago pa man ideklara ang recession sa Amerika, unti-unti nang lumiliit ang kita ng export industry. Ang recession sa Amerika nag-umpisa December 2007 pa. Sa mga nag-e-export ng merchandise halimbawa, 12.9% na ang ibinagsak sa kita ng mga nag-e-export ng coconut oil kung pagkukumparahin ng datos ng September 2007 at September ngayong taon. Ang coconut ang top agricultural export ng bansa. Exporter ng mga prutas si Roberto Amores. Mahigit 13% ang ibinaba ng kita ng pag-export ng prutas at gulay kung ikukumpara ang datos ng September 2007 sa September ngayong taon. Dahil sa recession sa Amerika, baka raw mas mahabang credit term ang hihingin. Kung dati 3 buwan lang nakakabayad ng kliyente, maaring humingi ito ng dagdag na panahon. Dito na raw kakailanganin ng export industry ang tulong ng gobyerno. Unless the government financial institutions or any lending institutions will extend similar extended credit terms or increase credit line to our processors and exporters. Otherwise, if it cannot be done,
then there will be a forced cut-off of production. Trabaho ni Juan at ni Pedro ang kapalit kung maghingalo ang industriya. If things becomes more difficult, financial resources availability will be more difficult. It's more difficult to get loans and so on. This may result into some retrenchment. Kaya't kung dati nang hirap si Juan, tila ngayon mas mahihirapan pa at baka kailangan paghigpitan ang sinturong mahigpit na. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Labis na nalungkot ang ika-14 na cast-off ng Survivor Philippines na si Nanay Zita matapos ma-vote out kagabi. Tila gumuhuraw kasi ang pangarap niyang maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Pakiramdam daw ni Nanay Zita, tinraidor siya ng kanyang mga katribo. Pero masaya na rin daw siya dahil nakatulong ang pagsali niya sa Survivor para magkaroon ng maraming kaibigan at kakilala. Kaya naman kung dating pagiging labandera ang kanyang ikinabubuhay, pumasok naman siya ngayon sa networking business. Ngayon, mas madali akong maka-invite ng tao kasi parang kinikilala nila ako bilang nanay, para bang bilib na bilib nila sa akin tungkol doon sa sa pagsali ko sa Survivor. At kasama natin ngayon si Zita Ortiga live. Hi Zita! Ay, magandang gabi po, ma'am. Zita, sabi mo pakiramdam mo ay tinraidor ka. May hinanakit ka ba sa mga katribo mo ngayon? Nung nasa Kutaro-Tao pa po ako, ma'am, talagang naghinanakit po ako kasi kumbaga wala naman akong masamang pinakisama sa kanila. Tapos yun na nga po, sabi, laro dapat hindi puso yung gagamitin mo, dapat pala utak. Kaya po, talagang ganun ang buhay. Zita, sinabi mo sa akin, no, pag pinapanood kasi namin kayo, parang puro na lang hirap yung dinaranas ninyo sa isla. Pero meron ka bang mga unforgettable experiences sa isla? Yung happy moments naman? O yung pong naghabulan po kami, ma'am, sa ulan. Kasi mga nagawa ko yata yun, yung 12 anyos pa lang ako, yung takbo-takbo kami doon. Tapos yung lahat ng mga game doon talagang parang hindi ko akalain na makakaya ko rin po yun. At saka ginawa ko lahat yung pinaka-best ko doon. Pero siguro hanggang doon lang po ang buhay ko. Kaya ngayon, parang naka-move on na po ako. Maraming salamat sa iyo, Zita, at good luck sa iyong networking business. Maraming salamat po, ma'am. Gandang gabi po sa inyong lahat. At saka, pwede po yung nagsabi sa akin na ayaw nyo nang manood ng Survivor. Hindi naman po ako lang ang tao doon sa Survivor. Pwede hanggang na lang po, 8 days na lang. Panuorin nyo po hanggang matapos yun. At saka nandoon pa rin po ako, naging bilang isang jury. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Zita. At yan po ang Chika Minute. I'll see you again tomorrow for more showbiz updates. Ako po si Pia Guanyo. Nagsagawang joint exercise ang Philippine Coast Guard at Indian Coast Guard sa Maynila. Kabilang sa mga pagsasanay ang paghuli sa mga pirata, search and rescue operation, pagpatay ng sunog sa barko at pagtugon sa oil spill o pagtagas ng langis. Marami raw natutunan ng ating Coast Guard sa pagsasanay. Dumalaw sa GMA Network ang mga youth leader mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Delegado sila ng 35th Ship for Southeast Asian Youth Program Local Exchange. Layo nitong pagandahin ang samahan ng mga youth leader mula sa 18 bansa. Nagpasalamat ang mga delegado sa mainit na pagtanggap sa kanila ng ating bansa at maging ng Kapuso Network. Ikinatuwa rin ng GMA ang pagdalaw nila. Kapuso again, one more. Mga kapuso, ginawaran po ng Anak TV Seal ang ilang programa ng GMA7 at Q Channel 11. Ang 24 oras, kinilala po bilang isa sa mga most well-liked programs. Kabilang naman po ang ilang personalidad ng GMA sa mga pinarangalan bilang most well-liked o pinakapaborito mga TV personality. Nakatutok si Aubrey Carampeo. 7 programa ng Kapuso Network ang binigyan ng pagkilala ng Anak TV Seal Awards para sa taong ito bilang child-friendly programs. Kasama riyan ang Archangel, Batang Bibo, Kablog, Kapuso Mo Jessica Soho, Kay Susan Tayo, Wish Ko Lang, at Lovely Day. Maraming salamat po dahil binigay niyo po sa amin tong award na to. Pagbubutihin pa po namin lalo. Ang Q Channel 11 ay nakapag-uwi naman ng 11 Anak TV Seal para sa mga news and public affairs program na Balitang Hali. Ang pinaka, Kids on Q at Hire.
Nagwagi din ang Go Negosyo, Planet's Funniest Animals, pati na ang mga cartoon programs na Banner Tale, Fairest, Make Way for Noddy, Mia at Little Pony. Asahan niyo po na patuloy kami magiging instrumento sa pagbibigay ng trabaho sa ating mga kapwa at gayon din ay magiging responsable kami para yung mga palabas natin ay talaga namang magiging modelo at inspirasyon para sa ating kabataan. Bukod dyan, pasok sa top 10 ng most well-liked programs ang 24 Oras, Art Angel, Wish Ko Lang at Investigador. Kasama naman sa most well-liked television personalities ang 5 pillars ng GMA News and Public Affairs na sina Jessica Soho, Mike Enriquez, Mel Chanco, Arnold Clavio at Vicky Morales. Very gratifying dahil ang ibig sabihin nito, yung mga bata, hindi lang mga entertainment programs, kundi mulat na yung mga kabataan ngayon at kasama sa mga pinakapaborito nilang mga programa ay mga balitaan, mga news and public affairs program. At kasama sa mga paborito nila ay mga news personalities. So, nakakatuwa kasi sabi ko nga sa speech ko kanina, strictly speaking, yung mga reporters naman na katulad ko, katulad mo, hindi naman dapat nag-strive to be well-liked or most admired, lalo na pag nagbabalita tayo tungkol sa mga bagay na hindi maganda. But at the end of the day, it's good na merong nangungonsensyang mga bata sa atin. Pasok din sa listahan ng mga kapuso stars na sina Richard Gomez at Robin Padilla. Ang Anak TV Seal Awards ay ibinibigay taon-taon ng Southeast Asian Foundation for Children and Television. Base po sa survey na isinasagawa nationwide, kung saan ang mga respondents ay pawang mga kabataan. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. Tinumog po ng mga taga-media at mga tagahanga sina Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya sa ginanap na opisyal na pagsalubong sa kanilang tinutuluyang hotel sa Las Vegas. Si Pacman sa Mandalay Bay, si De La Hoya naman sa MGM Grand Hotel. Mula sa Las Vegas, Nevada, nakatutok si Sports Saksi, Chino Trinidad. Unang pumasok sa main lobby ng Mandalay Bay ang pambansang kamao pasado alas 11. Hindi pa man nakakalapit sa kanyang mga nag-aabang na mga fans, dinumog agad si Manny ng mga local at international media. Business-like ang dating ni Pacman na mukhang komportable sa suot niyang Amerikana. Matapos pagbigyan ng mga fans, kaibigan at media, muling sumakay sa kanyang personalized bus si Pacquiao kasama ang kanyang tumatayong ama na si DNR Secretary Lito Atienza. If you believe God, if you trust God, hindi ka makakaramdam ng may gabay. Nag-ensayo ka mabuti, nagpakahirap ka sa training, lahat ginawa mo. Pagdating sa ring, si Lord na bahala dyan. This is the biggest fight in my life, my boxing career. So, walang comparison sa mga ibang laban ko. At kahit nagbumukhang personal ang pagkatapat nila ni Golden Boy, ay kaligtasan pa rin ng kanyang kalaban ang nasa isip ni Pacquiao. Maganda to dahil isayado rin si De La Hoya, sakripisyo din siya sa training at nagsakripisyo din ako. May the this man win na lang. Mag-pray para walang masaktan sa amin dalawa. Yung lumalaban si Manny, ninenervyos tayo. Si Manny hindi ninenervyos. Pero siyempre, pinagdarasal natin. Hindi lamang yung tagumpay niya, kundi yung kaligtasan niya. Pero ngayon, umaasa naman ako na si Manny naman is pagdarasal din niya. Sasanay niya, ibibigay niya lahat ang magagawa niya. Sa MGM Grand Hotel naman ay maagang nagtipon ang mga taga-suportang Mexicano ni Oscar De La Hoya na bibigyan ng mainit na pagtanggap sa hotel na ito sa ika-12 pagkakataon. Ang boksingerong may gininto ang ngiti ay dinumog din ng mga fans at media sa gitna ng lobby kung saan isang replika ng ring ang itinayo para sa promotion ng Dream Match. It's always special. I've been doing this for a long time now and every time I arrive in Las Vegas there's a lot of people so it's always wonderful. Mula sa Las Vegas, Nevada, Chino Trinidad, Nakatutok, 24 Oras. Marami pong salamat, Anak TV Awards. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. 22 araw na lang po ay Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan at sa ngalan ni Mel Tiangco at Pia Guanyo, ako po si Mike Enriquez. At ito ang GMA, walang kinikkilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang.
At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.